Okay, animbag nga low kapsat. Bali ngayon ay meron tayong isang unit ulit na aayusin. So medyo matagal daw na naitago na walang laman na hangin. At nung kakargahan ulit, ayan, hindi na siya nagkakarga. So subukan natin ngayon kung ano yung mga pwede nating ayusin dito. Ayan, so kinargahan muna natin ng hangin dahil empty siya. Laman niya is 1.2. Okay, unang problema na nakita natin ay yung kanyang quick fill. Yung pito sumisingaw dito mismo. Binombahan natin ng 1.2 PSI at sumisingaw siya. So ito ayusan muna natin dahil sa labas lang naman siya. Mas madali lang siyang ayusin bago natin kargaan ulit ng hangin mamaya para makita natin kung may mga singaw ba dito sa mga o-ring nya dito at saka sa valve. Ayan, kasi kadalasan dyan na nagkakaroon ng singaw kapag medyo matagal na naitago. Tapos ito naka-engage yung kanyang hammer. Ayan, so yung spring ay naka-compress yung spring sa kanyang valve ng matagal. Ayan, yun yung unang nagiging cause ng singaw. So ito ayusin muna natin to, tapos kargaan ulit natin ng hangin mamaya. Unang nakita natin ay sobrang dumi. Ito yung kanyang pin, sobrang dumi, ang daming kinalawang o kaya mga likabok yung kanyang quick fill. Ang kinagandahan dito ay acetal na siya. Ayan, so lilinisan lang natin to, tapos try natin ibalik. Ayan, so sa paglinis natin gumamit lang tayo ng cotton buds. So ito yung dumi na nakuha natin dun sa loob ng kanyang quick fill. Ayan, ito sobrang dumi. Tapos ito naman yung isa, yung kanyang pin. Ayun. Okay, so balik lang natin dahil okay pa naman yung kanyang pin na acetal. Wala pa siyang gasgas o kaya nayupi. So malinis pa yung kanyang acetal at yun nga ay madumi lang sa marami siyang alikabok, kaya hindi nagfi-fit ng maayos yung acetal dito, yung kanyang pin. Hindi siya nagsasara ng maigi. Kaya so pwede na natin ito ibalik. Ayan, at nakapagkarga na ulit tayo ng hangin 1K PSI. Tapos testing natin kung may singaw pa rin yung kanyang quick fill. Ngayon patakan natin ng oil. Okay, at hindi siya bumubula, hindi niya tinatapon yung oil na nilagay natin. So it means okay na, wala nang singaw. Ayan pa rin yung oil. Ayun. So okay na yung kanyang quick fill. Bale, tignan pa natin yung ibang parts kung ano pa yung mga pwede nating ayusin. Isang nakita natin kanina, silencer, pero tanong muna natin sa may-ari kung gusto niyang operahan natin yung kanyang silencer. Okay, at habang na-observe natin kung magbabawas pa rin siya ng hangin, ayan, may laman na 2000 PSI. Ayan, habang hinihintay natin, habang na-observe natin, para hindi na tayo magbaklas ng buo dahil okay pa naman. Wala naman tayong
singaw na ibang nakikita. Dito naglagay tayo ng oil dito kanina. Ayan, dito, ayan. May mga residue pa dito sa mga joinings at okay naman siya. Wala naman tayong nakikitang singaw. So ayusin muna natin yung kanyang silencer. At yung sinasabi ko kanina, walang palaman sa loob yung mga ganitong silencer. At ito, siguro sumabit na rin to. Nilakyan na lang yung butas. Ayan. Ngayon lalagyan natin ng palaman niya sa loob. Okay, ngayon sasalpak na natin yung ginawa nating palaman sa loob ng ating silencer. Ito yung kanyang mga baffles. Ayan. Tapos testing natin dito mamaya dahil okay na. May mga nakita pa tayong ibang problema, ano? Dito sa kanyang pellet tray. Ayan, dahil single feeder lang siya. Ayan, walang magazine. At converted na rin pala siya sa 22.22 caliber. Pero yung pellet tray, ayan, hindi siya naka-align kanina, kaya pala hindi natin ipapatama ng maayos. Tumatabingi yung pellet pag pinapasok natin dito, pag tinutulak ng pin. Kaya ayan, binawasan natin siya ng konti. Yung dating gumawa nito, dito lang sa side yung binawasan, dito sa side na to, pero dito sa baba ay same yung dati na pang 177, kaya tumatabingi yung pellet, hindi pantay yung pagpasok niya sa barrel. Kaya ngayon binawasan natin dito sa part ng ibaba para nakasentro pa rin yung pellet pagka itutulak na ng yung pin. Salpak natin, try natin. Wala na siyang singaw. Meron lang tayong pinalitan kanina, hindi na natin na-videoan. Dito sa part ng kanyang dito, yung sa gauge. Maliit lang naman yung o-ring dyan. So isa lang yung pinalitan natin dito. Tapos eto na lang yung susubukan natin, sasalpak natin. Kailan i-align na natin dun sa ayan, kanyang pellet tray. Okay, tsaka natin subukan kung paano yung magiging groupings nya. Then silencer, tabingi. Meron pa siyang extra ganito, pero parehas na tabingi. Ang ginawa natin, nilihapanin natin para makuha natin saktong alignment dahil tumatabingi siya. Pagka wala yung kanyang, ito yung sleeve, yung mismong barrel lang ang nakalagay, tabingi yung ito, silencer, pataas ng paganyan. Tapos kapag nilalagay naman natin to, yung kanyang sleeve nasa left. So kinaskas natin ng liha yung ito, yung sleeve lang. Ginalaw natin, din na natin ginalaw itong pinaka ng silencer. Kaya ngayon okay na siya, na-align na natin. Masisilip naman natin dito. Okay, masisilip natin dito. Ayan. So hindi na siya, wala nang sabit dun sa dulo. At mas tahimik na rin siya ngayon. Dahil nung binigay sa atin to, walang laman yung silencer. Balik natin itong kanyang side lever. Tsaka natin subukan ang groupings. Okay, at naibalik na natin yung kanyang side lever. At smooth na rin yung dito daanan ng pellet dito sa kanyang pellet tray. Tapos o-ring, nilagyan din natin ng o-ring dahil wala pa lang siyang o-ring dito sa loob ng chamber. Kaya pala nagba-backfire siya kanina.
Subukan natin Astro. Ayun. So smooth na yung pagpasok ng pellet. Hindi siya kagaya kanina na hindi naka-align yung pellet tray. Medyo mataas ng konti. Tumatabingi yung pellet. Yung skirt niya napupunta dito sa bandang itaas. So, ayan, at okay na yung unit. Naayos na natin yung mga leak. Tapos sa pellet tray okay na. Naayos na rin natin. So smooth na yung pagpasok ng pellet. And then naglagay din pala tayo ng o-ring dito sa chamber ng ating barrel. Dahil wala siyang o-ring, malakas yung backfire dito sa likod. So naglagay na tayo ng o-ring. Okay na yan. Wala na siyang backfire. So nag-test fire na rin tayo. Mahina nga lang siya. Nasa 600 plus FPS lang, pero yun kasi yung tune ng may-ari. So hindi na natin to gagalawin dahil okay naman yung groupings niya. Bale, papakita na lang natin yung naging groupings natin. Bale, ginamit pala natin ay Astro. Ayan. So ito hindi siya na-resize. Tapos gumamit din tayo ng ito, premium pellet from Black Ammunition. Ayan. Tignan natin naging groupings natin dun sa 20 meters. Okay, ito yung groupings natin. So sweet spot lang niya is 2.3. Hindi na tayo lumagpas sa 2.5 yung laman ng tangke. Sa 2.5 medyo kalat na siya. Ito yun, yung mga groupings natin na medyo kalat. Ayan, ito medyo mababa na tayo dito, nasa 2.4, pero okay pa rin. Tapos ito yung groupings natin kanina, 5 shots din. Ito yung premium pellet. Tapos dito sa baba ito yung Astro na hindi na resize. Ito ay 6 shots. Ayan, dito ito yung mga kalat kanina na groupings natin. Pagka mataas yung pressure ng tangke, ayan, nagiging ganyan kalat yung groupings niya. So sweet spot natin is 2.3 down to 1.8 PSI. Yun ang magandang groupings. Ito 1, 2, 3. Ito dalawa. Bali 6 shots lahat yan. Tapos ito yung Astro. Dito ulit 3 shots. Tapos merong dalawang lumihis ng konti. Unresize yung gamit natin. Tapos ito yung premium pellet. So ayan, okay na yung unit natin. Pwede na natin itong ibigay dun sa may-ari. Bali hindi na natin ginalaw yung kanyang tune dahil okay naman yung groupings niya. FPS niya is around 672 down to 664. 12 shots yung nagawa natin sa kargang 2.3 down to 1.8. So okay naman yung naging groupings natin doon. Astro at saka yung premium pellet ang ginamit natin. So hindi na natin to gagalawin yung kanyang tune. Ayan, as is na. Dahil okay naman na yung kanyang performance. Wala nang leak, wala nang backfire. So silencer okay na rin. Tahimik na. Dahil bulahaw to kanina. Ayan. Mas tahimik na siya ngayon. So ayos.